Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol at bilang kanyang mga tupa, tayo ay inaanayahang lingkod ng kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa ating babalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid natin na kapaliwala ng landas. Ginawa nila ang tinig ng mabuting pastol na maghahatid sa kanila sa mainam na pastulan. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama manalangin, panawagan ng santong piling. Pagsaluhan ng inalay na sa tahanan ng ating Diyos Ama, awitan ng Panginoon, Salamat sa Kanya, luwalha, iyang pagsamba, sama-sama nating dinggin, panawagan ng santong piling. Pagsaluhan ng iyalay na sa tahanan ng ating Diyos Ama, pagsaluhan ng iyalay na sa tahanan ng ating Diyos Ama. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, ngayon po ay ika-4 na linggo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ang linggo din ito ay linggo ng mabuting pastol. Ang tinig ng mabuting pastol ay ang tinig ng pag-ibig ng Diyos. Ialay din po natin ang banal na misang ito para sa pasasalamat ni Atty. R.D. Rachel Macalino at ng kanyang pamilya. Nawa patuloy silang maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, ang mabuting pastol. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Di sa Diyos ang kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inaangal ka namin, sinasamba ka namin, inulwalhati ka namin. Pinasasalamat
Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastor na iginangal na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bilang mabuting pastol, inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol, at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos, siya ang Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ang aking pastol, tinagiling hawak kong lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, tinagiling
pastol, ang siyang gabay ko. Ang niyang amalo, sila kang ulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iingat akong lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iingat akong lubos. Sa ating ikalawang pagbasa, si Jesus ang pastol na nagdala sa bigat ng ating mga kasalanan. Tayo'y kanyang tinipon at pinagaling bilang kawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol kay San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparurusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan ng nating iwanan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako'y pastol na muli, kilala kong tupang aking. Ako'y kilala nila'y hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayoy. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papulis ka iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at pulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, pagkus pangay patakbong lumalayo
sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinasabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinong pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta dito ang mga magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoon sa Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon ay linggo ng mabuting pastol. Ang tinig ng mabuting pastol ay tinig ng pag-ibig ng Diyos. Alam po ninyo ngayong panahon ng quarantine, palagi natin napapakinggan, sinasabi, makinig. Diba? Makinig. Makinig kayo sa mga barangay tanod, sa inyong mga barangay. Diba? Makinig kayo sa mga pulis. Huwag lalabas ng bakay. Di po ba? Tayo ay inaaniyahan na makinig. Alam po ninyo sa mundong ating ginagawa, nung nagkaroon ng quarantine, na wala masyado yung ingay, tumahimik na kaunti. Pero gayon pa man, bagamat tahimik ang paligid, hindi natin maaalis na sa kaibuturan ng puso natin ay may ingay pa rin. Iba't ibang tinig ang ating napapakinggan sa kaibuturan ng ating puso. May mga tinig ng panaghoy, tinig ng kasawian, tinig ng paghihirap. Ito ba? Tinig ng napakaraming ingay sa kaibuturan ng ating puso. Sa napakaraming tinig nito, napapakinggan pa rin ba natin ang tinig ng mabuting pastol? Umaalngongo pa rin ba sa atin ang tinig ng mabuting pastol? Mga kapatid, sa gitna ng ingay ng ating mundo, sa gitna ng ingay ng ating puso, paano natin makikita, mamamalas at mapapakinggan na ang tinig ng mabuting pastol ay naroon sa ating puso? Simple lang. Kapag ang tinig na napapakinggan natin sa puso natin at sa ating paligid ay tinig ng may pagmamahal, umasa tayo at nakatitiyak tayo ang tinig nito ay tinig ng mabuting pastol. Sapagkat ang tinig niya ay puno ng pagmamahal. At dahil puno ng pagmamahal ang tinig ng mabuting pastol, ito ay kaaya-aya sa ating pandinig. Di po ba? Kaya-aya sa ating kalooban. Ang sarap pakinggan at hinahangad ninanais ng ating puso na palagi nating mapakinggan ang tinig ng mabuting pastol. Sapagkat sinasabi sa ating ebanghelyo, nakikinig tayo sa tinig ng mabuting pastol at nakikilala tayo, tinatawag tayo ng mabuting pastol sa ating pangalan. Alam po ninyo mainam itong sinabi na nakikilala tayo ng mabuting pastol at tinatawag tayo sa ating pangalan. Sapagkat mga kapatid, aminin man natin o sa hindi, sa ating pagkakasala, tayo ay nagkawatak-watak. Ang kasalanan ay nagbunga ng pagkakawatak-watak ng mga pastol, ng mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo. At tanging ang tinig ng mabuting pastol ang nagdudulot ng pagkakaisa sa atin. At sa kanyang tinig, tinatawag tayo sa ating pangalan. Dahil sa pagkakasala, mga kapatid, hindi lang tayo nagkawatak-watak.
sa ating pagkakasala, tayo mismo hindi na rin natin nakikilala ang ating mga sarili. Sa bunga ng pagkakasala, madalas hindi na natin makilala yung ating pagiging anak ng Diyos. Nakakalimutan natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Di ba kung minsan natatanong din natin, kapag tayo nagkakasala, hindi ko maintindihan bakit ginagawa ko yun. Yung ganitong pagkakasala, alam ko hindi ako yun. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa sarili ko. Pero bakit sa pamamagitan ng pagkakasala na ito, para bagang hindi ko nakilala ang aking sarili. Tunay na tunay mga kapatid, ang kasalanan ay nagdudulot ng pagiging tayo ay maging estranghero, hindi lang sa isa't isa, kundi maging sa ating sarili. At magpasalamat tayo sa mabuting pastol, sapagkat yung kanyang tinig ang tumatawag sa ating pangalan upang tayo ay ihatid niya sa luntiang pastulan. Upang tayo ay busugin ng ating Panginoon ng kanyang pagpapala, pakanin, palusugin ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Inaakay tayo ng Panginoon sa luntiang pastulan. At sa itong luntiang pastulan, alam naman natin, ito ay tumutukoy sa paraiso. Kaya hindi naman mga kapatid, inaakay tayo ng Panginoon sa luntiang pastulan. Inaakay niya tayo sa paanan ng kanyang krus. Alam natin, sakala natin, ang krus ni Kristo ay tanda ng kasalanan. Gayunpaman, nung ang ating Panginoon Kristo ay ipako sa krus, ang krus na dating tanda ng kamatayan, tanda ng pagkakasala, ay naging puno ng buhay. At itong puno ng buhay na ito ay hitik na hitik sa bunga. At anong bunga? Bunga ng pagmamahal. Bunga ng pagpapatawad ng Diyos. Dito sa krus ng ating Panginoon Kristo, napapakinggan natin ang tinig ng pagmamahal ng Diyos. Ang tinig na nagpapatawad. Nung ang ating Panginoon Kristo ay nakapakot, nakabayubay sa krus, nabanggit niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Naganap na. Diba? Mga tinig ng ating Panginoon Kristo na nakabayubay sa krus. Sapagkat tunay sa ating Ebanghelyo, anong sinasabi dito? Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Saan natin napakinggan ang mga pananalitang sinabi ni Kristo? Buhay na ganap sa krus nung siya ay nakabayubay. Sa krus nagkaroon ng kaganapan ang lahat ng plano ng Diyos. Sa krus ng ating Panginoon Kristo, dito naganap ang pagkakaloob niya ng buhay na kaaya-aya at buhay na kasiyasiya. Kaya mga kapatid, palagi natin pakinggan ang tinig ng ating Panginoon Kristo na naghahatid sa atin sa luntiang pastulan upang tayo ay makaranas ng kagalingan, upang tayo ay makaranas ng ibayong sigla na dulot ng ating Panginoon Kristo. Tandaan po natin mga kapatid, ang mabuting pastol hindi lang nangungusap sa atin. Ang mabuting pastol ay hindi lang natin pinakikinggan sa kanyang mga tinig, kundi ang mabuting pastol ay naghahanap din sa mga tupang nawawala at naliligaw ng landas sa gitna ng kadiliman, kahasala. Yan ang isa sa mga katangian ng mabuting pastol. Hahanapin tayo. Diba ang sarap sa pakiramdam, no? Na may naghahanap sa iyo. Sa pagkakasala, tayo ay mawala sa kawan ng Diyos. Sabi ko nga kanina, sa pagkakasala, tayo ay nagkakawatak-watak. Pinaghihiwa-hiwalay tayo ng kasalanan. At magpasalamat tayo sa mabuting pastol dahil hinahanap tayo ng mabuting pastol. Huwag lang tayo makipagtaguan sa Kanya. Kasi kahit kailan, no? Kung tayo makipagtataguan sa Kanya, baka hindi natin matanggap yung pagpapalang kaloob ng mabuting pastol. At anong mainam kapag tayo ay tatagpuan ng mabuting pastol? Tayo ay Kanyang papasanin. Tayo ay Kanyang iingatan sa Kanyang mga bisig. Alam naman natin, kapag tayo ay nawawala, anong ating pakiramdam? Tayo ay natatakot
tayo ay nababalisa. Di po ba? Tayo ay nawawala at hindi na natin alam ang daan pauwi. Puno ang puso natin ng takot at pagkabalisa. At ang mabuting pastol, kapag tayo ay nakita, aalisin niya yung takot sa ating puso. Sa paanong pamamaraan, pag natagpuan tayo ng mabuting pastol, tayo ay kanyang kakargahin. Ilalapit niya ang ating puso sa kanyang puso upang nang sa gayon, maramdaman natin ang init ng pagmamahal ng Diyos at mapakinggan ng ating puso ang tinig ng puso ng ating Panginoong Kristo na nagmamahal. At sa pamagitan nito, papawiin ng tinig ng mabuting pastol ang takot sa ating buhay. Mga kapatid, hinahanap tayo ng mabuting pastol. Sana rin, hanapin din natin ang mabuting pastol sa pamagitan ng paghingi natin ng tawad sa ating mga kasalanan. At sana tayo din po ay maging mabuting pastol sa isa't isa. Ilapat natin ang ating buhay sa buhay ng mabuting pastol. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ng Belen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay iniligid. Nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uupong sa mga bubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Ama, ang dakilang pastol, taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin, ang ating tutugon. Banal na pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Banal na Pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang minanais. Manalangin tayo. Banal na pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muli na buhay, upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaniningang walang mayo sa piling ng Diyos, lalo na ang mga kaluluwa nila, Ronald Turnbull, Glenn Turnbull, Rebecca Stosha, Jeffrey Pariso, Baby Christian Gallardo Jr., Alexander Ignacio, at Rosita Marcia. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mabilisang pagdaling nina Helen Lalicon at Clarice Ann Ignacio. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga consecrating kaibigan. Ama, ginapagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pag-ugal mo sa mga panalangin aming hinihiling sa pamagitan
Espiritu ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo, Panginoon, itong aming alay sa'yo. Ibigay, ialay, lahat kapiyaman at buhay. Iano sa'yo, ako'y sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay matawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapilayan niya at karangalan sa ating kapinatawanan at sa buong sambayanan niyang banal. Sama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maniw sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang makapangyarihan, tunay ang marapat sa ikaw ay aming pasalamatan, kayong pinadiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumabos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawaan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampo upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunig sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadalanan mo. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpalang na pairito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ang naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Dahil sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan niya. Pinaghati-hati iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbigay natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming pinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay nabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdinapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, si Santiago at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga sala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang mabuting pastol. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pumilihan ka kapag nasisindak ika'y tinatawa. Kapag sa awit mo ako'y inahaplos, ako'y inalo. Pinapapanatag di na ako mangangamba kailanman. Sa piling mo lahat lumalaban. Kanlungan ka, napawin ang lungkot dahil nandito ka. Panatag ang loob, bawat ibig, iyong inahaplos, tinatakasan mo. Payapang dulot, di na ako mangangamba kailanman. Sa piling mo lahat gumagawa. Pumilihan ka, ikaw ang siyang buong tangulan ko't sigla. Kanlungan kong buod sa piling mo, ako'y iyong tinubos, tanging pag-asa ko. Ikaw aking Diyos, di na ako mangangamba kailanman. Sa piling mo lahat Lumubog po tayo. Orasyo Empahata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pagmagpakailanman. Ipagkalabong kami malhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa iyong piling. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyo po kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at tumugpok sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya namang magpapala sa inyo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang mahal na kalayaan ay magpagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaysa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kaya naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabubuting pamumuhay ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, umay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Ngunit di kaya Purihin siya, aming ibon niya, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupos. Langit at lupa siya'y papurihan,